Meron tayong gagawing grinder. So sabi ng may-ari ay walang power, no? So bali May 20, 2024, ang bagong video po ito. Panoorin nyo paano gumawa ng isang power tools na walang power. So madaling malaman, no, kung ano yung sira nito kapag walang power. So yun, nasubukan natin. So bago yon, itest natin yung continuity, no? So meron nagtatanong sa atin kung ano ba yung ibig sabihin ng continuity. So yung ibig sabihin ng continuity, kung may power po or kung hindi putol yung wire, no? Yun po yung ibig sabihin ng continuity. May reading. So yung continuity natin dito ay ilalagay natin dito sa X1K, no? Para malaman natin kung buo ba yung switch, buo ba yung wire. Dahil nga walang power. So yun po, no? On ko siya. Yan, naka-on na. Tapos ito yung kanyang plug. Test natin. So kailangan may continuity po yan. May reading. So wala po. Walang reading. Okay? So wala ang power. Ayan, no? So kahit i-plug ko siya dito, ay wala pa rin power niya, no? Kahit na i-plug natin. Plug natin, no? Hawakan ko siya. Ayan. Wala po. Okay? Wala. So yan mga ka-repairman, buksan natin, no? Walang power, off ko siya. Yan, tapos alasin natin. So madaling malaman kung ano yung problema ng isang power tools na walang power. Ayan. So shoutout po, no, sa lahat ng bashers natin. Ayan, mahal ko kayo. Yan. So bali ito, no, ito yung kanyang switch. Ito yung i-test natin. At syempre, i-test natin yung kanyang cord. Ayan. Mas gusto ko yung ginagawa ng walang power, no. Ayan, marami po sa atin siguro, maraming power tools na walang power. Hindi po alam kung paano mag-test. Panoorin mo to. So ayan, no, ito po yung kanyang switch. At ito yung kanyang plug. Okay? So unang step na gagawin natin, yung kanyang motor. Okay, baguhin ko yung unang step natin, no? Kasi yung unang step ko rito, yung plug tapos yung switch. So unang i-test ko yung motor. I-check natin kung may reading. So ito yung linya ng motor. Ito yung linya ng motor, yung dalawang wire na to. Okay, ganun pa rin. X1K. X1K, malalaman po natin kung may reading. Ibig sabihin, okay yung motor, no? Okay yung winding. Okay yung coil. Or okay yung carbon brush, no? So may carbon brush kasi to. Ito yung dalawang wire na yan. Dalawang wire. Yan po yung nakalagay sa switch. Ayun, lagay natin. Okay, hawakan ko na siya, no? Hawakan ko na yung isang wire. Tapos, yung isa, ito, dito. Ayan, may reading po siya, no? So, ibig sabihin, buo yung coil niya. Ayan, no? Buo yung carbon brush, no? Okay po siya, oh. Kapag nirakta mo dito yan, ay iikot na. Dahil may reading po sa tester natin. Okay? Ayan. So, ngayon, ang problema nito, dalawa lang, no? May possible na cord. Ito nga po, no? Or yung kanyang switch. Malalaman natin. Okay? So, sa pag-test ng switch, tsaka yung cord niya, ito po. X10 naman. Okay, so maganda mga ka-repairman kung bumili po kayo ng ganitong tester na tulad sa akin para makasabay po tayo, no, sa araw-araw na ginagawa natin. Ang brand po ng tester natin ay Best Guard. So sa online po, kayo nang bahala kung saan nyo po ito nabili or saan nyo bibili. Shopee, Lazada, TikTok, kayo nang bahala. Pero ito po nasa 350 pesos. No? Maraming salamat po sa mga sulit kong followers. Mahal ko kayo. Love you. Okay, no? So, bali, eto nga, i-test natin yung kanyang cord. Sa pag-test ng cord, okay, no? Nakaselect po tayo ng X10. Subukan natin yung test probe. Okay, meron naman. Dapat nakasero po yan, no? Dahil nga mag-test tayo ng continuity. Yan, isero po natin. Okay, no? So, hindi aabot sa kabila. Ano na lang, tig-isa-isa. Dito yan. Tapos, dito. Wala. Meron. Okay. So, kabila naman. Meron. Okay. Switch po ito, no? Switch ang problema niya. Yung cord, okay naman. So, ngayon, paano mag-test ng switch? So, ganito mga ka-repairman, no? Etong dalawa na yan. Okay. Paliwanag ko lang, no? Spot ko yung camera. Ayun. Ito pong dalawa na yan ay iisa lang. Okay? Iisa lang po yan. Iisa lang source lang. Etong dalawa na yan, magkatabi, iisa lang din. So, bali dalawang contact po yan. 1, 2. Yun, no? So, i-test natin yung magkabila. Ito, tsaka dito. Kailangan meron yan. Tapos, yung sa kabila naman, ito, tsaka dito, dapat meron din. So, ngayon, test po natin, no? Habang dinidiin natin yung switch. So, dito, meron, dito kabila. Ayan, no? Kabila po, no? Spot ko yung camera. Focus natin. Okay, so, paano mag-test ng switch?
Dito po sa kabila at dito. Pag ganun po siya na mag-test ng switch. Ayan. Dito po sa kabila at sa kabila naman. Diyan po mag-test tayo ng switch. Habang naka-press po, no? Yan sa kabila at dito. Ayan. Test na natin. Kabila. Kabila. Tapos, i-press po natin, no? So, yun po, may reading. Okay, kabila naman. Dito. At kabila. Ngayon, press natin. Nako, okay pareho mga ka-repairman, no? So, yung problema, yung switch selector niya, ito. Ito yung problema. Ayaw niya mag-connect, no? Okay, ayaw mag-connect. Ito yung problema. Okay, ayaw mag-connect. Ito yung problema, oh. Malambot masyado. Okay, so plug ko ulit. At linisin ko, no? May possible na lost connection to. Yan, linisin natin. Double D40. Nabila. Yan. Tapos, connect ko ulit. Ayan, make sure yung wire niya hindi po tumatama, no? Ayan. So, ayun, kailangan sinwitch mo siya, kailangan meron siyang continuity. Ayan, isa pa. Ayan, no? So, test natin ulit. So, kanina hindi siya lumalagutok, no? So ngayon lumagutok na. Ayan, mga ka-repairman, may reading na, oh. Ayan, yung tester natin may reading na, ibig sabihin gagana na yan. Okay, so lalagay ko muna to ng maayos, tapos subukan natin. Ayan, na disalignment po yung kanyang switch, no? Okay, so ibabalik ko na. Dapat to lagi nakapusto, no? Lagi nakadiin. Huwag ganyan umaangat kasi nawala sa alignment. So kapag hindi matigas ang inyong switch ng mga grinder, alam nyo na, no? So i-test po yung cord, i-test po yung switch. Kung okay naman, yun nga po. So kailangan naka-alignment ang inyong switch. Okay, subukan ko ulit. Okay, matigas na, no? So, subukan natin, no? Actual. Subukan natin sa ating cord. Off natin. Okay, subukan natin. 1, 2, 3. Alright.